Nasaan ka ngayon? Dito po sa Singapore. Nasa Saudi po ako. Nasa Bahrain po. Nasa Israel po. Bibigyan kita ng 30,000 cash, 20,000 cash. Meron kang 30,000 cash. Bawang FW kayo. Paalis ba kayo lahat? Halika kayo dito. Magpapasko na, Kuya Will, tapos iiwan naman din namin yung mga anak namin. Yun po ang buhay ng ating mga dakilang OFWs. Aalis, mag-aalaga ng ibang anak, magka-caregiver. Ganyan o, kahirap ang buhay ng isang OFW. Sa abot kaya na mabibigay namin, magbibigay ako ng 30,000 sa inyo. Palapakan nyo mga OFW! Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinahangad na kapalit. Yung mga taong malapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman, so alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang mga problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap, nakikita ko na yung paghihirap nilang yon kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sangay ng gobyerno pumunta, and I was the last recourse. So I go the extra mile to make sure na yung kanilang hinaing ay agad-agad nabibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Tulfo po, kami ang 1PH, teleserbisyo para sa mga Pilipino. Magamandag na kwentuhan hatid ng Wildlife Conservation Specialist na si Jazz Ong. Dito lang yan sa At the Moment with Ivy, 5 p.m. tuwing linggo sa 1PH. Ang anumang sakit may kaakibat na pasakit. Pakinggan at damhin natin ang kwento ng simpleng si Juan sa mga kinahaharap niyang hamon sa kalusugan. Mga hamong dama ng kanyang pamilya at komunidad. Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong Doctor Next Door, Sabado sa 1PH. Nakakakiliting headline. Pero totoo ba? Sa panahong ang peke, kala mo totoo. At kung anong totoo, dun ka pa diskumpiyado. Dapat dito ka sa balitang walang dagdag bawas. Yan. Marami akong kilala na kung saan naguhukay. Pero ako, wala pa ako nakitang kahit anong klaseng gold na sila. At sa komentaryong, hindi biased. Dito natin nakikita na napaka-importante na kino-communicate, diba? Ng Malacanang sa tao. Buo ang kwento. Non-essential silugaw. Subuti na po yung namimigay kaysa nagnanakaw sa pera ng gobyerno. Balitang may konteksto. Tatanungin ako, good decision to appoint someone looking into that kind of aspect ng ating pagmamahal sa kultura. Dito tayo, sa Totoo Lang. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Sa Totoo Lang, teleserbisyo para sa Pilipino. Bienvenido a España! Buenos días, Madrid! We need to be ambitious. We need to dream big. Up. Excited ako malaman yung kwento ninyo. Welcome to this place. Bakit? Tuloy lang. Nabitin kayo, no? Abangan at samahan nyo kami muli sa susunod na episode dito lang sa Woman in Action. Tuloy-tuloy lang ang gahe.
mararating mo rin. Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong malapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman, so alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang mga problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap, nakikita ko na yung paghihirap nilang yon kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sangay ng gobyerno pumunta, and I was the last recourse. So I go the extra mile to make sure na yung kanilang kinaing ay agad-agad nabibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Tulfo po, kami ang 1PH, teleservisyo para sa mga Pilipino. Sa iisang tahanan, nagsama-sama ang pinakamalalaking parangalan sa broadcasting. Hatid ay serbisyo publiko para sa bawat Pilipino. Para sa mga agrabyado. Okay, now, isa ka sa mga biktima, ikaw ang pinakamatindi dito na biktima kung tutusin. At sa mga laging problemado. Hatid ang mga balitang malapit sa sikmura. May saysay at hindi puro ingay. Komentaryong pinag-isipan at may basihan. Masayang usapan at masarap na kwentuhan. Parang bagay. Mapa-showbiz man o sports. Para sa bawat kapatid. Para sa bawat pamilyang Pilipino. Parang inaatang sa'yo lahat ng responsibility para sa pamilya, which is normal naman kasi ikaw yung padre de pamilya. Correct. Buong araw, magdamagan, balita, at serbisyo. Hatid ng nangungunang news and public service channel sa buong bansa. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino. Because the battle is not ours, it's the Lord's. Live in God's presence. Be faithful, be victorious. How do we understand what the will of the Lord is? This is the secret. This is God talking to you and to me. God has a good plan for you. God wants to bless you. God will go before you. So I do not know what you're going through, and I cannot speak to it. But you know what? God can. Live in God's presence, and you will finish well. Guaranteed. Be inspired and learn about the Word of God. Challenges para sa ating mga kainay. Mapa-new mom problems, parenting style, at pangkalusugan ni inay, isa-isa nating pag-uusapan yan. Dahil bilang mga inay, kailangan natin ng isa't isa as we grow our community. I'm your millennial mom, MJ Marfori, at ako ang inyong certified Inay to the rescue. At ako naman po, si Tintin Bersola Babaw, ang inyong madiskarteng mompreneur, ang bago niyong makakasama sa Inay Ko Po. Inay Ko Po, tuwing Sabado, alas 10 ng umaga dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino. Hi guys! Isa na namang inspiring na kwento ang inyong mapapanood. Ako, sabihin ko sa inyo, lagi ko pinapapel puro kontrabida pero hindi ko nakalimutan, hindi ko nakakalimutan magpasalamat at magdasal sa Panginoon. Eto na, naiyak na naman ako. Thank you. Hello! Okay, 1, 2, 3, 4, again. 2, 1, 2, 3. Balikan ang mga nakaka-inspire, nakakaiyak at nakakatuwang kwento ng buhay ng mga artista kasama si Julius Babaw. Tuwing Sabado, 7:30 ng gabi, dito lang sa 1PH. Ang anumang sakit, may kaakibat na pasakit. Pakinggan at damhin natin ang kwento ng simpleng si Juan sa mga kinahaharap niyang hamon sa kalusugan. Mga hamong dama ng kanyang pamilya at komunidad. Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong Doctor Next Door, Sabado sa 1PH.
tuwing linggo, tayo nang matuto at tuklasin ang mundo. It's important to always check. Wala! Check your facts. Dito lang yan sa Kitty Explorers. Kita Kids! Masela noon ang operasyong pagdaraanan ni Marisa at wala raw katiyakan sa magiging resulta nito. Hindi ko alam kung anong kahihinatnan after my operation. Kasi sabi ni doktor, Mami, posibleng may mga mangyayari, pero hanggat magagawaan ko ng paraan, hanggat makakaya ko, hindi natin hahayaan na ma-damage ang vocal cord ko kasi posibleng mawalan ako ng boses. At the same time, yung pag may ugat na tinamaan, nerve dito sa leeg ko, maraming ma-damage na dito. Naging matagumpay ang kanyang operasyon. Ang natanggal na bukol sa kanyang lieg, singlaki raw ng itlog. Isinailalim ito sa biopsy. Sa prosesong ito, tinatanggal ang isang piraso ng tissue o sample cells para masuri sa laboratorio. Lumabas ang resulta ng biopsy. Ang bukol pala sa leeg ni Marisa, cancerous. Na-diagnose siya ng nasopharyngeal carcinoma. Stage 3 na ang kanyang cancer. Kailangan niyang sumailalim sa chemotherapy at radiation para puksain ang cancer cells at mapigilan ang pagkalat ito sa iba pang bahagi ng kanyang katawan. Doon na po yung matinding paghihirap. Doon ko pala mararanasan na hindi ko naranasan pa sa buong buhay ko. Pero habang tumatagal, nararamdaman ko na yung panghihina ko. Hanggang sa unti-unting pakiramdam ko, nawawalan na ako ng ganang kumain. Tapos nanunuyot na yung mga balat ko. Lalo na yung bibig ko, ang bilis kong mauhaw. So, yun. Tapos may kasabay pa siyang chemo. After ko ng chemo, or after ko ng radiation, sasalang ako ng chemo. Hindi, sabi ko, paano ko kaya kakayanin pa ito? Meron tayong tinatawag na lalamunan sa likod ng ilong, and you call that nasopharynx. Minsan, nagkakaroon ng bukol doon, no? Especially in the Asian countries, no? Pag Asians, they are more higher risk to develop yung nasopharyngeal carcinoma. And of course, hereditary, pwede rin ito na mamanaw if there's a high predilection to develop cancer. So yung nasopharyngeal carcinoma is basically bukol, no, or cancer na nandun sa likod ng ilong mismo. Ang cancer ni Marisa, posibleng namanan niya. Ang kanya kasing lola, throat cancer din ang ikinamatay. Ano yung nagiging epekto naman sa katawan ng nasopharyngeal cancer? Basically, mararamdaman ng pasyente, since meron siyang bukol, no, sa likod ng ilong, nagkakaroon ng pagbabara, hirap huminga ang isang pasyente, kadalasan mayroong pagdurugo ng ilong. No? Mararamdaman din or makakapa ng ng pasyente na nagkakaroon siya ng kulani, and then nagkakaroon din ng pamimingi sapagkat yung nasopharynx or likod ng ilong, no, may connection siya sa ating gitnang tenga o sa middle ear. Kaya pag nagkaroon ng bukol doon, nagsasanga-sanga yung sintomas. Dahil sinabi ng doktor na mayroong posibilidad na kumalat ang kanyang cancer, nakaramdam si Marisa ng matinding pangamba, hindi lamang para sa kanya, kung hindi para din sa kanyang pamilya. Dahil nalaman, sabi ng doktor is kakalat, yun ang takot ko. Paano pag kumalat ito? Hanggang kailan ito at saan hahantong yung gamutan namin? Hindi naman kami mayaman. Doon nagtatrabaho ang aking anak at ang asawa ko, pero sasapat ba yon sa paggagamot na kung magkakaroon pa ako ng additional na sakit pa or kakalat pa yung cancer ko? So basta po sabi ko, Panginoon ko, Lord, sa'yo ko na lang binibigay ang buhay ko. Kung pagagalingin mo ako, sobra kong ipagpapasalamat.
Witness the magic of second chances. Samahan ng DJ Diva ng Bayan, DJ Anna Ramsey. Sabay na love scam na. Ayan. Para maging kupido sa mga pusong nabigo.